sa akin ng Panginoon. No? So, rebuilding your spiritual altar. Sabihin natin, rebuilding your spiritual altar. Basahin ko lamang po yung ating pinaka-text. Actually, ito po ay makikita natin sa 1 King, ano? So, you will read chapter 18, ay makukuha po natin yung buong kwento sa ating pag-aaralan. Kinuha ko lang po dito sa yung verse 30 and verse 32. Ang sabi po dito sa ating text, "Then Elijah said to all the people, 'Come here to me.' They came to him, and he repaired the altar of the Lord, which has been torn down." Verse 31, "Elijah took 12 stones, one for each of the tribes descended from Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, 'Your name shall be Israel.' With the stones he built an altar in the name of the Lord." Palakpakan po natin sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos na buhay sa ating pong kalagitnaan. Just to give a short background do sa binasa po natin, ay makikita po natin yung similarity during the time of Elijah and yung time po natin sa panahon po natin ngayon. Because during the time of Elijah, the people were corrupt and confused. Tinalikuran po nila ang Diyos eh. They have forsaken the true God. Kaya po nagalit ang Diyos. Kaya po, during the time of Elijah ay inilagay ng Diyos sa puso ni Elijah to pray na wag umulan sa Israel for 3.5 years. Kung titignan natin ay this is God's judgment upon Israel. No? Parang masasabi natin this also kind of imprecatory prayer na ginawa po ni Elijah during his time. Ang imprecatory prayer po, ginagamit po ito para po as part of God's judgment. No? Kaya po, during the time of Elijah prayed na hindi uulan sa Israel for 3.5 years. And because of that, there was severe famine in the land. Sobra po ang kagutuman ng panahon nila. Walang nabuhay na pananim kasi hindi umuulan eh. Sa loob ng 3.5 taon. Nahirapan sila, hindi sila makainom ng tubig. At kung pag-aaralan niyo ang history, ang dami pong namatay. Dahil sa gutom. Napakahirap na mamatay po sa gutom. Tama po ba? Makita mo yung mga anak mo na walang makain, walang mainom na tubig. Ganun po yung scenario during the time of Elijah. At kung pag-aaralan po natin, you dig more in the history. During the time of Elijah, yung pong mga tao dahil wala na pong makain, ay nagkaroon ng cannibalism in Israel. Balitaan niyo na po ba yun? Nagkaroon ng cannibalism. Yung iba na namamatay sa gutom, ang ginagawa po ng iba ay yun na rin po kinakain nila. Because of God's judgment. Ganun po katindi. Dahil nagalit po ang Diyos. Bakit? Kasi kinalikuran nila ang Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ito nga po, panalangin natin. Kasi kung ang bansa po natin ay mailalim sa sumpa ng Diyos, diba, lumindol sa Cebu, at ngayon ay iniintay yung the big one. Yung bagyo nung nakaraan sa Masbate at Bicol, yung maraming sakunang nagaganap.
para po bang ang bansa natin ay unti-unti nang tumatalikod sa tunay na Diyos. Mapalad po ang Pilipinas dahil may katulad po ninyo na nananalangin para sa ating bansa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. During the time of Elijah, ang buong Israel po talaga tumalikod sa Diyos. Doon po sa Mount Carmel, nakarating po kami nila Pastor Alex nung pumunta sa Israel. During the time of Elijah, dalawa po ang altar na nadoon. Yung altar ni Baal ay very fresh, inaalagaan. Pero yung altar ni Yahweh, inabayaan. Kaya po si Elijah ay ginamit din ng Panginoon, no? Para ang buong Israel ay magbalik doon sa Diyos. Maraming nagpapasalamat tayo sa buhay po ni Bishop Brother Eddie. Amen po ba? Dahil every year na tayo po nagsa-celebrate ng ating yearly anniversary sa Luneta, ang Luneta po ay nagiging national altar. Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya po, ang ginawa po ni Elijah sa utos ng Panginoon ay hinamon niya ang lahat ng propeta ni Baal para alamin at mapatunayan maging buo ng buong bansang Israel na si Yahweh ang tunay na Diyos. Amen po ba? Kaya po, nagpunta po ang mga tao, pinapunta ni Elijah. Pati na po yung mga propeta ni Baal ay pinapunta rin po ni Jezebel. During the time, ang hari po si King Ahab at ang asawa po niya ay si Jezebel. Hindi po yung may buntot na po. Pangalan lang po yun. Si Jezebel po ay siya pong naging dahilan para ang Israel ay tumalikod sa Diyos. Kaya isang tao lang po pwedeng gamitin ng kaaway para tumalikod ang buong bansa. Isipin po natin si Jezebel po ay anak po siya ni Baal, na siyang sumasamba kay Baal. Kaya po maging si King Ahab ay sumamba na rin sa Diyos-Diyosa na si Baal. Kaya po pinasira ang altar ni Yahweh. Kaya po during the time, pinapunta ni Elijah para hamunin kung sino ba ang tunay na Diyos. Kaya po ang tawag dito ay the battle in Mount Carmel. No? So nagpunta roon yung 450 prophets of Baal, kasama pa yung Paul of Asherah, 400. They're all, yung false prophet po ay 850 against Elijah. Nag-iisa po si Elijah. Pero napatunayan po natin, if God is with you, you are in a majority. Amen po, napalpakan po natin ang Panginoon. Hindi mo kailangan marami kang kakampi. Pagkakampi mo ang Diyos, makakatayo ka sa katotohanan. Amen po ba? Napalpakan po natin ang hindi tayo matatakot. Ganun po si Elijah, napakatapang po niya. Bakit? Kilala niya ang Diyos niya. Kaya nung hinamon niyang 450 prophets of Baal in Mount Carmel, ang sabi niya, kung sino ang makapagpapababa ng apoy para tupukin ang hain ay siyang tunay na Diyos. Kaya po, nagdala ng bull, no? O toro ang mga propeta ni Baal, pinagpirapero sa ito at kinain sa altar ni Baal. At sila'y nanalangin. Pero inabot na po sila ng hapon. Pero walang sumagot. At nung si Elijah na po ang nanalangin,
No? Pero una, naglagay siya ng hain eh. No? Iba naman yung hinain niya. Isang toro din, nilagay doon sa altar ni Yahweh at binuhusan pa ng 12 banga ng tubig para patunayan sa bayan ng Israel ng Diyos, ang tunay na Diyos. Amen po ba? Kaya po, nung hapon na, 3:00 ng hapon, parang the same time when Jesus died on the cross. Amen po ba? The sacrifice was consumed by God. Because Jesus is the perfect sacrifice. Pero dito po sa pinapag-aralan natin, nung si Elijah po ay nanalangin, agad-agad po biglang bumagsak ang apoy ng Diyos at tinupok yung hain na inialay ni Elijah. Maging ang mga tubig ay natuyo. Amen po ba? Dahil sa apoy ng Panginoon. Kaya po, dito ang sabi po rito sa verse 39 ng 1 King chapter 18. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood and the stone and the soil, and also licked up the water in the trench. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, "The Lord, He is God, the Lord, He is God." Palapakan po natin ang Panginoon. At alam niyo po, ang buong bansa ay nagbalik loob kay Yahweh. Dahil nagbalik loob ang bayan ng Israel sa tunay na Diyos. Muling nanalangin si Prophet Elijah at umulan. Ganun po eh. Pagka ang bayan ng Diyos ay nagpakumbaba, bumabagsak po ang pagpapala ng Diyos. Amen po ba? So spiritual, ang ano po natin dito, rebuilding our spiritual altar. Spiritual altar represents a place of sacrifice, worship, and communion with God. It signifies our relationship with Him. So when the altar is broken, it means that our connection with God has been compromised either through sin, neglect, or destruction. So, ngayon po sa atin naman, personal. Kasi ang ano natin ay, lalo na yung ating team natin for this month, for our anniversary 47, is Holy Spirit Breakthrough. Before it will happen, para pumaranasan natin yung breakthrough being made by the Holy Spirit, we believe that we need to rebuild or repair our spiritual altar. No? So, pag sinabing spiritual altar po, ito po yung pagkakataon na tayo po itumudulo in personal prayer, our devotion, and our worship unto the Lord. But every Sunday po, ito pong lugar na ito, it becomes an altar. Amen po ba? Pero ang tanong po natin ay yung ating personal altar. Kinakamusta po natin? Amen po ba? No? Sabi po ni J.D. Greer, na isa pong American author, God called us first not to a platform, back to an altar. Tayo po, bawat isa sa atin, malalo na po tayo mga lingkod ng Panginoon, bago po tayo gamitin ng Panginoon, spend time at the altar first. Amen po ba? Kung ating pag-aaralan, bakit si Abraham po ay pinagpala ng Diyos? Bakit tinawag din siyang kaibigan ng Diyos? Dahil si Abraham po, kung saan siya nandoon, he always built an altar before the Lord. Amen po ba? So, bago po tayo magamit ng Panginoon, dumako po muna tayo sa altar ng Panginoon. Amen po ba? So, what is a broken altar? So, a broken altar is a place of neglected prayer
and worship. Minsan kasi tayo, nagiging busy na tayo. Just like what happens no, sa mga Israelita. They were busy with many things. Pero ang nakalimutan nila, they neglected yung dapat number one priority natin, yung altar natin. Amen po ba? Kung saan tayo po ay nakikipagnig sa Panginoon. Kaya po tama po yung Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Amen po ba? So, neglected prayer, work and worship, compromise in our spiritual commitment. Baka naman, dati-dati, napakasipag natin manalangin. Napakasipag natin sa gawain ng Panginoon, pero ngayon, parang nanalamig na tayo sa Panginoon. Take note, we are in a revival season. We are in a season of revival. Pag sinabi po natin season of revival ay ang Diyos po ay handang kumilos. God is ready to move in a very special way. Pero hinihintay po ng Panginoon ang kanyang iglesia. God is waiting for all of us, for us to experience the mighty outpouring of His blessings upon each and every one of us. Maaari pong lack of faith and trust in God. Baka dati-dati, kahit napakalaki ng problema mo, hindi ka natitinag dahil alam mo, kayang-kayang butasin ng Diyos ang problema mo. Amen po ba? Pero ngayon, baka namang konting problema lang ay nanlalamig na tayo. Baka nagpo-question na tayo sa Panginoon, no? And even forsaking the Word of God. Ang tanong yung salita ba ng Diyos ay binabasa natin, binemeditate pa natin in a daily basis. Di ba tayo, normally we eat 3 times a day. Yung iba nga, 6 times a day. Mapalad po yung may merienda, meron pang midnight snack, no? Pero nakalimutan ang pinakamahalaga ang salita ng Diyos. Kaya po, when you neglect your meditation of the Word of God, ito po is sign that your altar has been broken. Kaya po, check po natin, ano? Kaya po, sinabi po natin kanina, doon sa 1 Kings chapter 18, verse 21 to 30, sabi nga natin kanina, they have forsaken the true God. The altar of God in Mount Carmel has been broken down. Talagang wasak po. Kaya ang ginawa ni Elijah ay he repaired the broken altar first before he prayed. Amen po ba? Ganun din po tayo, hindi po pwedeng nananalangin tayo pero hindi natin na-check kung okay ba yung altar natin. Di ba, i-check mo muna natin yung mga altar natin sa Panginoon. Amen po ba? So, number 2, why the spiritual altar must be repaired. First, to restore your fellowship with God. Di po ba masarap pag nananalangin ka, nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon? Kaya po marami Kristiyano, pag nanalangin ay, para bang, bless me Lord, bless my family, amen. They don't enjoy the presence of God. Yung bang pag nananalangin ka, nabobore ka, para bang naiinip ka. Pero yung isang Kristiyano na hindi mo na malayan, nakaisang oras ka na pala sa presensya ng Panginoon. So ito po yung dahilan You have to renew
You have to restore your fellowship with God. So our spiritual altar is where we meet God, no? Without it, sabi dito, our relationship with Him is diminishes. Ibig sabihin, pagka hindi natin nire-repair yung altar natin, di ba, bago kayo pumunta rito, umarap pa kayo sa salamin. Di ba? Naligo kayo. Tulpas kayo. Kasi inaalagaan yung personality nyo. Ganun din po tayo sa harapan ng Panginoon. Bagamat wala nakakakita, we need to repair the broken altar. I-repair natin. Check natin. Ipuso natin. Isip natin. How we respond to the call of God. We need our broken altar need to be repaired, no? To experience God's power. Sabihin natin, God's power. God moves where there is true worship. Totoo po ito eh. Pagka meron pong tunay na pagsamba, namamalayan niyo po ba? Bumabagsak ang presensya ng Panginoon. The church is being blessed by the Lord. Kasi tama yung pagsamba eh. Tama, hindi lang tama yung pagsamba, tama rin ang puso sa harapan ng Diyos. Amin po ba? Kaya po nung ginawa ni Elijah, ni-repair niya yung broken altar first eh. Kumuha siya ng 12 bato representing the 12 tribe of Israel. It symbolized unity. Kaya po, bago po tayo magkaroon ng unity sa church, we need to first be united in prayer. Yung po susi talaga eh. Kahit na tayo ay, kung di tayo magkakaisa sa panalangin, hindi po makakakilos ang kamay ng Diyos. Kaya po nung si Elijah po ay ni-repair niya ang broken altar, ano po nangyari? When Elijah prayed, bumagsak po kaagad yung presensya ng Diyos. Bumagsak ang apoy ng Panginoon. And it consumed the sacrifice. So yun po yung gusto natin mangyari. To experience God once again in our lives. Yung bang pagka nanalangin ka, alam mong nandyan ang Diyos eh. Nararamdaman natin yun eh. Di po ba? At nararamdaman din natin na parang ang layo-layo ng Diyos eh. Di ba may time na nananalangin tayo para bang wala tayong maramdaman. Tandaan po natin, God is a personal being. Tayo rin po, we are a personal being. We have emotion. Kaya po pagka alam natin eh, kung nasaktan natin ng Diyos eh, di po ba? Tayo, pag nasaktan natin yung may bahay natin, kaibigan natin, nararamdaman natin yun eh. Yung bang hindi ka kagad makalapit kasi alam mo, baka masama ang loob eh. Ganun din po tayo sa Panginoon eh. Tandaan po natin, sabi ng Bible, God is a jealous God. Ang gusto ng Panginoon, all that you are and all that you have. Ang gusto ng Panginoon ay 100% of your life must be given to Him. Yun po ang gusto ng Panginoon eh. So, if you are repairing your broken altar, tandaan po natin, you will experience the power of God in your life. Amen po ba? Naalala ko nung yung bunso namin, pinanganak na may depresya. Sabi sa amin ng doktor, tanggapin nyo na yan dahil mentally retarded yung bunso, yung anak ko. Eh wala pang 1 taon. Pero alam ko na eh. Pero hindi ko pinagsabi sa mga kapatiran. Hindi ko pinagsabi sa mga abak-anakan namin. Kasi nananampalataya ako that God is so powerful that nothing is impossible with God. Every
Sige po, palakpakan po natin sa mga tao. Isipin niyo po, 8 months na yung anak ko pero parang gulay pa rin. So, tinetherapy, tinadala po namin sa mga therapist. Pinapagulong siya doon sa isang malaking bola kasama ang mga Mongoloid. Maiiyak ka talaga yun. Pero, pinanghawakan ko salita ng Diyos eh. Ang ginawa ko po noon, every 3 a.m. in the morning, talagang sabi ko, Lord, hindi ako titigil hanggang hindi ka gumagawa ng himala sa bunso namin. Kasi ang dami na pong ginawa ng himala ng Diyos sa buhay namin. Pero dito sa bunso, sabi ko, patutunayan mo sa akin kung gaano ka makapangyarihan. Pinapatuluan ko po ng luha yun eh. Yung kanyang mga paa. Basta po pag ako umiiyak, kaya po ako umiiyak kasi hindi dahil doon sa problema. Umiiyak ako dahil gusto kong maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. At nakaka-amaze po talaga ang Panginoon. And after 2 years, yung anak po namin nakalakad, sabi ng doktor, hindi makakita, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi rin makakapagsalita. Kailangan ng speech therapy. Pero nagulat po kami, nung magsalita po yung anak namin, hindi po siya nabulog, diretso salita niya. Hindi po kagaya na, hindi po palpakan natin ng Panginoon. Di ba yung mga, normally yung mga bata, pag salita, hindi mo maintindihan yan. Pero na-shock po ako. Sabi ko, truly that God is so powerful. Nothing is impossible with Him. Sige po, palpakan the best clap offered to the Lord. Hallelujah. Kaya po siya po ay third year college na po, taking a pharmacy. Gusto nga po magtugtog. Sabi namin, anak, baka hindi natin kakayanin. Pero tingnan natin, wala namang posible sa Diyos eh. Amen po ba? Isipin niyo po yun, na-diagnose na mentally retarded pero ito ngayon gustong magtugtog. Wow. Kaya po, subok na namin ng Diyos eh. Walang imposible sa Panginoon. Kaya po pagka wala pong problema yung altar natin, hindi po pwedeng hindi sasagot ang Diyos sa inyong mga panalangin. Amin po ba? Praise be to God. And also renewing your covenant and commitment. Mahalaga po yun eh. Sa altar po ni Yahweh, kailangan na-renew natin yung covenant ng Diyos sa atin. Kailangan yung balik-balikan natin, ano ba yung pangako ng Diyos sa iyo? At you have to renew your commitment also to God. Amen po ba? Because a repaired altar signifies renewed commitment to live for God and follow His command. So, doon sa binasa natin kanina sa 1 Kings chapter 18, binasa po natin kanina. Sabi dito, then the fire of the Lord fell and burnt up the sacrifice, the wood, the stone, and the soil, and also licked up the waters in the trench. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, the Lord is God, the Lord is God. Kaya po, napakahalaga na yung renewing your covenant with God. Kasi, if you renew your covenant with God, God will renew His covenant with you. Amen po ba? Kaya po, kaya po ang prayer po is two-way yan eh.
You speak to God, then God speak to you. Kaya mahalaga po ang altar eh. Because this is the place where we meet God face to face. Hindi naman literal na face to face, pero we meet Him face to face. Malapitan. Alam niyo po ba, ayaw ng Diyos na napakalayo ninyo? Ayaw ng Diyos na napakalayo natin. You have to go closer to Him. Kaya po, nasira yung curtain doon sa templo when Jesus died on the cross. Hindi na kailangan ng division eh. Hindi na kailangan ng curtain sapagkat we can meet Him face to face. Talapakan po natin ang Panginoon. And also to offer acceptable sacrifices. Kasi pagka tingnan po natin, nirepair muna ni Elijah yung altar bago niya nilagay yung hain. Ganun din po sa atin. Pagka ang altar po natin ay wasak, kahit na anong gawin natin, kahit na anong paglilingkod ang gawin natin, baliwala ang lahat. Everything is for nothing. Kaya po, ito po palang pinakamahalaga. Always check your spiritual altar. Kung merong problema, kapuso, baka kinalimutan mo yung pangako mo sa Panginoon. Di ba? Basta nangangako tayo eh. Balik-balikan natin yun. Kasi tayo, malilimutin tayo eh. Eh, ang Diyos, hindi po malilimutin ng Diyos eh. Nung nangako ka sa Panginoon, tinandaan niya yun. Kasi yung pangako niya, tutuparin niya sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga po, sa atin, ano ba yung talagang hain natin? Sarili natin. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1, di ba? I urge you, brothers, in view of God's mercy, that you offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ang totoong hain natin eh, yung buhay na alay. Alam niyo po ba na ang Diyos hindi na tumatanggap ng patay na alay? During the Old Testament, pinapatay po yung alay. Ang inaalay po ay patay na sacrifice. Kasi kinukuha yung dugo. Sprinkle yun. Pero sa panahon po natin ngayon, God does not accept dead sacrifice. He wants a living sacrifice. Amen po ba? Yung buhay mo, ang dapat buhay na hain sa harapan ng Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Nangyari din po ito during the time of Judges, during the time of Gideon. Bago po ginamit si Gideon, yung, di ba yung very popular na 300 men of Gideons, bago po sila ginamit ng Panginoon. Kasi during the time of Gideon, ang altar po ni Baal ang nakatayo. Kaya sabi ng Panginoon kay Gideon, wasakin mo ang altar ni Baal and repair the altar of the Lord. Ganun din po ginawa ni Gideon. Nung na-restore na yung altar ni Yahweh, anong ginawa po ng Diyos? Pinagtagumpay sila against Midianites, mga Midianites. No? Nagtagumpay sila sa laban eh. Pinagtagumpay sila ng Panginoon. Eh, kung titingnan nga si Gideon po ay duwag eh. Sabi nga ni Gideon, ako ang pinakamahina sa aming angkaan. Pero mga kapatid, kung ikaw man ang pinakamahina, pagkakampi mo ang Diyos, magiging pinakamalakas ka. Amin po ba? Kaya po matapang si Senator Joel, bakit? Kahit magsama-sama pa ang lahat ng kapo ng demonyo, hindi sila mananay sa katauhan ni Senator Joel dahil kakampi niya ang Diyos.
Amen po ba? Kaya hindi tayo natatakot eh. Kasi alam natin, God is with us. We can stand with Senator Joel. Why? Because God is standing with Senator Joel. Amen po ba? Kaya po napakahalaga na tayo po ay nasa Panginoon. And thirdly, how to repair the broken altar. Paano ba natin ibabalik? Baka naman nagkasala ka. Baka nagtutuloy-tuloy ka. Repentance is very important. Di ba nung panahon ni David, when David committed sin of adultery with Bathsheba, he committed murder. Pinapatay niya si Uriah na asawa ni Bathsheba. Napakabigat na kasalanan ito. Alam niyo po ba, based sa pag-aaral, ang kasalanan ni David ay kamatayan niya. Pero when God confronted David through his prophet Nathan, sabi ni prophet Nathan, "You are the man." Sabi ni David, "I have sinned against my God." He repented. Kung doon lang sa Psalms 51, masasabi natin, ang sabi niya, Lord, basahin ko lang po yung Psalm 51. Kasi po, napakahalaga eh. Mahirap po na magpapatuloy tayo sa paglilingkod, pero yung pala ay may nakakabit na kasalanan sa ating puso. Sabi niya, "Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgression. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin." Si David po talaga nagsisi ng totoo. Because when you talk about repentance, repentance is a change of heart and a change of mind. Repentance is a process. It is not just a one-time event. Nagsisi ka ngayon, tapos na. Pag sinabi natin repentance, it is a process. Every day must be a change of heart. Every day must be a change of mind. Every day, dapat nagpapasakot tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kasi yung iba nagsisi ngayon, bukas, ginawa na naman. Akala nila repentance is just for one day. No! Repentance is a process. Kaya po si David po, binuhay ng Panginoon, bagamat nagkasala ng mabigat. Sabi ka po, may kasalanan na pwede bumantong sa kamatayan, di po ba? Kaya po, nag-ingat po tayo. Mahalaga po, bumalik tayo sa Panginoon kung sakali man. Baka naman, yung hindi natin pananalangin, yung lack of, we neglect our prayer, personal devotion, your personal prayer life. Isa din po yan para mawasak yung altar natin kaya sa harapan ng Diyos. So, rebuild your altar through prayer. Because a powerful prayer life is essential in repairing the altar. Prayer rekindles our connection with God. Umpisahan mo. Lumuhod ka sa Panginoon. Huwag ka na maghintay pa. Do it now. Because tomorrow might be too late. And also studying and obeying the Word of God. Balikan natin sa salita ng Diyos. Di ba sabi ng Panginoon kay Joshua, "Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will become prosperous and successful." Yun po ang sinabi ng Diyos kay Joshua. Kaya po, kung gusto natin magtagumpay, rebuild your personal spiritual altar. Magdala po tayo ng Bible. Nga lang po, minsan ngayon, minsan nga, ginagamit ko rin yung Bible app dito sa cellphone ko.
Habang nagbabasa ako, maya biglang may magre-ring. Minsan may magte-text. Nakaka-distract pala. So use your Bible. Amen po ba? To avoid distraction. Pwede rin po fasting and consecration. Kung talagang kailangan natin, mag-fasting po tayo. Naalala ko nung araw pag Pastor Alex, yung baguhan pa kami, pag na-assign ako sa opening prayer, magpapasa ko ng isang araw. Ganun po eh. Pag na-assign na mag-exhort isang araw, isang 3 araw. Pero ngayon parang baliwala na. Nakakatakot po, mga kapatid, kung kayo na-assign na opening prayer, pati ang worship team, pupunta kayo dito sa harap na hindi kayo nakapanalangin sa inyong altar, personal, spiritual altar. Delikado po yun. It's very dangerous. Buti, huwag na kayo tumugtog. Kasi pag umikot po yung judgment ng Panginoon, damay ka. Kasi gano'n lang, kasi very light yung ano natin. Para bang, opening prayer lang naman. Kaya ko lang. Isang gano'n tayo. Hindi natin namamalaya, nagiging kalos na pala yung puso natin. Nawawala na yung sensitivity natin sa Holy Spirit. We need to go back to the basic. Amen po ba? Because fasting helps break strongholds and brings spiritual focus, allowing us to rebuild our altar. Mahalaga po yun. Naalala ko yung, kasi po kailangan mag-sensitive tayo eh. Naalala ko yung may lumapit sa akin isang nanay. Member po namin. Pastor, pwede ba pag-pray mo yung si Noel ko? Kasi masyado nang depressed. Nung pupunta po ako sa Manila, sabi sa akin nung patiran, sabi niya, bakit dinala mo pa rito si Pastor? Pastor, hindi, huwag mo na ako ipag-pray, handa na ako papatay. Sabi niya sa akin, namatay na yung makasama ko sa trabaho. Ngayon ako naman ang mamamatay. Tanggap ko na, Pastor. Ito na yung kanyang destiny. Ay, magsasalita pa lang ako, pinigil na ako. Pastor, umuwi ka na. Kung kayo po kaya yun, ano mararamdaman ninyo? Na-shock po talaga ako kasi leader namin yun. So, ang ginawa ko po ay papauwi na ako, kasama ko yung nanay niya. Sabi, Pastor, pasensya na po kayo. Sabi ko, naintindihan ko. Kasi na, may balik ng breast cancer. Nung papalabas na ako ng gate nila, nung pagbukas ko ng gano'n, sabi sa akin ng Panginoon, bumalik ka. Masasabi ko po na may mga ganong pagkakataon, pero yun po yung very clear talaga. Sabi ko sa akin ng Panginoon, bumalik ka. Sabi ko, Lord, galit na nga eh. Sabi sa akin ng Panginoon, bumalik ka. Ano sasabihin ko? Sabi sa akin ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya, hindi siya mamamatay, bubuhayin ko siya. Very clear. Sabi ko pa nga, Lord, ako ba talaga yan? Pero talagang sure, boses ng Panginoon yung narinig ko. Sabi ko sa nanay, babalik ako, sabi sa akin, Pastor, bakit?
Parang binipigilan naman ako ng nanay. Sabi ko, may pinapasabi ang Panginoon. Sabi ko. Nung marap ako, sabi sa akin, Pastor, ba't bumalik ka? Pero sabi ko sa kanya, may pinasasabi sa iyo, Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ka mamamatay, bubuhayin ka na. Alam niyo po yung kapatiran natin, umiyak siya. He cried. Tinawag ko na nanay, Pastor, pagkakataon ng ipag-pray. Nanalangin po kami. And by the grace of God, that was 7 years ago. Siya po ngayon ay cancer-free. He was dying 7 years ago. Pero nothing is impossible with God. Even po ba? Ganun po ang Diyos eh. Kaya po mahalaga na tingnan natin, check natin yung ating mga altar. Bakit kailangan i-build i-repair natin yung broken altar ni Yahweh sa buhay natin? Because there is so much blessing if you repair your altar before the Lord. Restoration of God's presence. Alam niyo po ba, di ba, ang sarap na pag nagpe-pray ka na umiiyak ka. Ako, mas gusto ko umiiyak ako pag ako nagpe-pray. There was time in my life na, ewan ko hindi ko ako nag-exaggerate. Dumating yung time na nagpe-pray ako na nakasumasab ako. Na-experience ko yung heavenly worship. I thought I was in heaven. Grabe, for the first time in my life. Parang ayoko nang bumalik. Ganun pala yung experience. Grabe yung Kaya po, if you repair your broken altar, mahalaga yung to experience the presence of God. Bakit nagalit si Jesus sa Church of Ephesus in the book of Revelation? Diba sabi niya? Kasi ang Church of Ephesus, masisipag po sila eh. Pag-aaralan natin, masisipag sila sa gawain sa ministry. As if everything is okay. Pero sabi ng Panginoon, one thing I am against you. You have forsaken your first love. Grabe yung ng Panginoon. Repent, sabi ng Panginoon, or else I will take away your lampstand. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya po, lagi po pala natin isip yung ating spiritual altar. Kasi yun po yung nagiging connection natin sa Diyos eh. Amen po ba? Spiritual empowerment. Pag tayo po ay na-rebuild natin yung spiritual altar natin sa Panginoon, we are being empowered by the Holy Spirit. Amen po ba? May ginagawa ang Diyos. Pagka ikaw ay nag-share ka ng Word of God, yung sinisharean mo, hindi mo namamalayan, umiyak na. May ginagawa ang Diyos. You become an effective witness of Christ. Pero kung sipag-sipag mo nga, pero wala namang result, baka ang tanong baka we have a broken altar before the Lord. And also, yung sinasabi natin, pag repaired yung altar, bumaba po ng answered prayers. Amen po ba? Pati na yung mga miracles. No? Because nothing is impossible with God. Naalala nyo nung si Elijah nanalangin, bumagsak yung apoy ng Diyos. Kaya natakot ng mga Israelita. The Lord is God. The Lord is the true God. Ganun po ang ma-experience natin. And also victory over our enemies. No?
Kaya po, during nang bumagsak po yung apoy ng Diyos, anong sabi ng Panginoon? Kill all the prophets of Baal. Isipin ninyo, 1 against 450. Pero pinapatay ng Diyos yung 450 na propeta ni Baal. Ang nakatayo, walang iba kundi si Elijah. Amen po ba? Ganun din po, naniniwala tayo kay Senator Joel. Lahat ng nag-akusa kay Senator Joel, lahat nagdambalain ng pangalan ng JIL, tandaan niyo po, one day, pag bumagsak na po yung judgment ng Panginoon, nakakatakot po yun. Amin po ba? Kaya po mahalaga, repair the broken altar. So our spiritual altar is the place of connection with God. When it's broken, we miss out on His presence, power, and blessings. Just like Elijah, when he repaired the broken altar, he called down the fire from heaven. So we need to rebuild our spiritual altar through repentance, prayer, devotion to God. Because when we repair our broken altar, we will see God's fire fall once again in our lives. Napakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung bang maranasan natin yung apoy ng Diyos once again. Ito yung gusto natin. Sabi ni Tommy Tenney, fire doesn't fall on empty altars. There has to be a sacrifice of the altar for fire to fall. If you want the fire of God, you must become the fuel of God. Mga kapatid, kaya po pagka ni-repair natin yung broken altar, ialin yung booking sa Panginoon for you to experience once again the fire of God in your life. Amen po ba? Amen. If we are united in prayer, we can be united as a church. And nothing is impossible with God. Sige nga po, let's give God once again the best clap. Hallelujah! Thank you, Lord. So let's all stand and let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, sa umaga po ito, just forget everything right now and just focus on the altar right now. Let's focus our eyes upon Jesus. Because Jesus is the perfect sacrifice. Hallelujah. Yes, Lord. Father, in the name of Jesus, we come before you, Lord, this morning. Langin po namin, Panginoon, paghahig ka sa aming kalagitnaan. Let the convicting power of the Holy Spirit, Lord, be upon us right now, in the mighty name of Jesus. Hallelujah.